kausapin. Magtulungan tayo't magmahalang taos. Halimbawa, ito ni Kristong ating Diyos. Pagbubukas palad, taglayin nating lubos. Nuestra Señora de Guía, Nuestra Señora de Guía. Pagbubukas palad, tanging tugon namin sa mga biyayang nagmula sa Diyos Ama natin. Pagbubukas palad, ating itugon. Pagbubukas palad, ating itugon. Pagbubukas palad, taglayin nating lubos. Samang mahal natin na kanyang kawangis sa puso't damdamin. Marunong magmahal, umasa at manalig, pagbubukas. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus sa ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po. Ngayon po ay araw ng paggunita sa kamahal-mahalang ngalan ng Birhen. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat. Maligayang bati isayo, dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao, hari ng langit at mundo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, habang ang iyong anak ay nasa dambanang krus na banal, nilob niyang tanghalin si Mariang Birheng Mahal bilang ina naming lahat ayon sa kanyang kapasyahan. Ipagkaloob mong kami, nagpapaampon sa kanyang pagsanggalang, ay madulutan ng lakas ng loob sa pagtawag sa kanyang ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. At dahil sa inyong pakikiisa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo ay binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag ng kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanan pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanan ay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanan ay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanan ay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanan ay pinauunlakan. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung mayroong isang mahalagang bagay ang ipinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo, ito po ang kahalagahan ng pananalangin. Kahalagahan ng pagdarasal. Narinig naman natin na umahon si Jesus sa isang burol para magdamag na manalangin. At pagkatapos niyang manalangin, siya ay namili ng 12 apostol. Sa dinami-dami ng mga sumusunod kay Jesus noong panahong iyon, dahil marami siyang milagrong nagagawa, dahil magaling siyang mangaral, dahil maraming kababalaghan ang nasasaksihan ng lahat, no? Sa dinami-dami ng lahat ng yon, marami ang sumusunod na sa Kanya. Pero, 12 lang ang Kanyang pinili. Marahil, ito ang Kanyang pinagdasalan. Ito yung dahilan, kaya siya magdamag na nagdasal, sapagkat siya ay may gagawing isang malaking desisyon. Ang hirap mamili pag ang daming pagpipilian, hindi po ba? Oh, sino bang makapagsabi na siya ang karapat-dapat sa dinami-dami nila? Oh, kaya nga no? That is what Jesus did. Yun ang ginawa ni Jesus, nagdasal siya. Magdamag. Kasi malaki ang kanyang magiging desisyon. Kung titignan ang kanyang mga napiling apostol, marami ang pwedeng masabi o mapintas. Una, lahat sila ordinaryo. Ordinaryo naman yung pinili mo. Mangingisda. Kolektor ng buwis. Rebelde. Bakit yan ang mga pinili mo? Yan sigurado ka? Yan ang desisyon mo? Maraming pwedeng masabi. Una, dahil ordinaryong napili niya. Pangalawa, halos lahat sa kanila ay makasalanan. 'Di ba? Isa sa mga napili,
3 beses nagtatwa kay Jesus. Isa doon, pinagkanulo siya sa halagang 30 pirasong pilak. At maliban kay Juan, lahat sila nagtago at nagkulong noong nawala si Jesus, nung namatay si Jesus. At nung nabuhay si Jesus, lahat sila hindi makapaniwala sa balita. Yan ba yung napili ni Jesus? Yan ba ang apostol ni Jesus? Yan ba ang naging desisyon? Pwedeng maraming mapintas, pwedeng maraming masabi. At pangatlo, may ilan sa mga napili ni Jesus minsang nag-isip ng sariling motibo. Makasarili. Diba? Ang magkapatid na Juan at Santiago, minsang hiniling nila na maupo sa tabi ni Jesus sa kaharian ng Diyos. How selfish it was. So ibig sabihin ba, mali ang naging desisyon ni Jesus? Dahil maraming pintas, maraming mali, hindi perpekto. Dito po ipinapakita na ang bawat desisyong gagawin ay dapat idaan sa panalangin. Ngunit hindi sinasabing ang lahat ay magiging maayos. Dahil kailangan pa din nating kumilos. At ang iba, ipaubaya na sa Diyos. Idaan sa panalangin, kailangan kumilos, at ang iba, ipagpasa Diyos. Kaya sa may mga binabalak po dyan, pagdasalan. Kapag ikaw ay magdidesisyon, humingi ng tulong sa Diyos. Pabasbasan ang iyong kagustuhan. Alam niyo po, ako rin noong pumasok ng seminaryo, naging mabigat na desisyon ng aking ginawa. Kasi nagtatrabaho na po ako noon. May sariling kinikita. Mahirap iwan ang trabaho. Mahirap iwan ang karir. Kasi hindi ako pumasok sa seminaryo ng bata. Medyo matanda na ako nung pumasok. Graduate na ako at nagtatrabaho. Kaya ang hirap nung desisyong gagawin ko. Kasi ibig sabihin, iiwan kong trabaho. Kakalimutan ng karir. Lalayo sa pamilya. Ibig sabihin, hindi na mag-aasawa. Wala nang magiging pamilyang sarili. I just prayed. Was it a perfect decision? I guess it was. Perpekto naman yung naging desisyon. Ang hindi perpekto, yung napagdesisyonan ko. What is that? The seminary life. Hindi madali eh. Ang hirap. There were times I thought I made a wrong decision. I failed in my decision. Pero pinagdasalan ko eh. Talaga namang ganun. Perpekto ang magiging desisyon, pero yung napagdesisyonan, hindi perfect. Kasi may hirap. May pagsubok. May puyat. May pagsisikap. And today we are commemorating Mama Mary sa kanyang dakilang ngalan. Si Mama Mary, naging madali bang kanyang desisyon na maging ina? Hindi. Pero nagdesisyon siya. Yung desisyon niya, was it perfect? It was perfect. Perpekto ang maging ina ng Diyos. Pero yung napagdesisyonan niya, yung pagiging ina, was it perfect? Hindi. Kasi nung manganganak siya, walang tumanggap sa kanya. Ang hirap. Siguro sa lublob ni Mama Mary, ba't ko ba pa tinanggap ito? Ang hirap maging ina. Was it perfect? Hindi rin. Kasi ang hirap maging ina para kay Jesus. Kasi inuusig ang kanyang anak. Pinatay ang kanyang anak. Naging madali ba? Hindi. But everything was perfect because she prayed for it. Ganon din sa atin. Kapag nagdesisyon kang mag-abroad, pinagdasalan mo,
it could be a perfect decision. Pero yung pag-abroad, hindi perfect. Mahirap sa abroad. Ganon din pag-aasawa. Perfect bang desisyon ng mag-asawa? It is perfect or it could be perfect kapag pinagdasalan. Pero perpekto ba ang pag-aasawa? Hindi. May away, may hirap, may problema, may pagsusumikap. Ito po yung sinasabi, tinuturo sa atin. Maaring maging perpekto ang desisyon, pero ang napagdesisyonan, hindi maging perpekto. Gaya ng kay Jesus, he had the perfect decision in choosing the 12. Ang hindi perpekto, yung 12. Yung napagdesisyonan niya. Hindi man perpekto ang mga napili ni Jesus, pero hindi ibig sabihin mali ang kanyang naging desisyon. Dahil marami ang pwedeng matutunan kung ang bawat pangyayari sa napagdesisyonan ay titignan. Kaya hindi tayo dapat na panghihinaan sakali mang pakiramdam natin mali ang ating napagdesisyonan. Tandaan, kapag magdidesisyon, magdasal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tinawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, nawa ay umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, nawa ay gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo nawa ay magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, nawa ay matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, nawa ay mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Siya na nabubuhay naghahari, magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri, si kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mapalad ang Birheng Maria, pinili ng Diyos Ama, upang iluwal ang sugo niya, anak na kaisa-isa at manunubos sa Yung kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat. Sa kapwa'y sabihin na siya ang Diyos, ang ating manunubos. Ang biyaya niya'y hagkan, ipamahagi sa sanlibutan. Magpasalamat sa ating Diyos, sa pag-ibig niya'y malubos. Balita ng Diyos at sa kapwa'y sabihin